Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin ngayon sa video na ito ay tungkol sa paano nga ba ginagawa, paano nga ba tinuturuan, o paano nga ba natututo ang machine. Ito ang machine learning. Okay, so napakarami ng videos na matatagpuan sa YouTube. Napakaraming articles na ang mababasa natin sa iba't ibang mga publishing companies and so on so forth, 'di ba? So, pero bakit napakarami pa rin ng katanungan? Napakarami pa rin ng mga tanong kung paano nga ba nangyayari ang machine learning. Okay, so paano umpisahan ang machine learning? Ano ba yung dapat nating gawin? Ano nga ba yung mga dapat nating tingnan? At kung ano-ano pa. Okay? So, iyon yung pag-uusapan natin sa video na ito. Okay? So, bago tayo magtuloy sa ating discussion ay ito yung mga topics na maaari nating maintindihan, malaman pagkatapos ng video na ito. Okay? So, ito yung tungkol sa machine learning. Ano nga ba ang classification ng machine learning? Ano nga ba yung sourcing of data? Saan kinukuha yung data? Life cycle of data. Paano umiikot ang data? Paano natin i-train o turuan yung data? Okay? Paano natin tuturuan yung machine o yung robot? 'Di ba? At syempre, paano natin malalaman o masisiguro na yung bagay na itinuro natin sa machine ay tama at naiintindihan niyang mabuti. Okay. So basically, human learning based on experience which starts from the time of our curiosity. Okay? From the time we start seeing things. From the start we heard voices from people around us. Okay? So, ang human daw natututo naturally mula sa oras o pagkakataon na kung saan ay nag-umpisa tayong maging curious sa mga bagay-bagay. Sa mga nakikita natin. Ang mga baby halimbawa, kapag nanonood ng TV, natututo sila, hindi ba? Ang mga bata kapag kinakausap natin yung mga bagong panganak, natututo sila. 'Di ba? In the long run, lahat ng nakikita niya, naoobserbahan niya, naririnig niya, pinag-aaralan niya ito. Okay? Nagpa-process yung kanyang brain. Nagpa-process yung utak natin. Okay? Ganun ang human. We learn based on our experiences. Samantala, ang machine naman ay natututo based sa historical records. So, ano nga ba yung historical record? So, halimbawa, nag-post tayo sa ating social media channels. Facebook, Twitter, YouTube, may website ba tayo, and so on so forth. Nag-reply ba tayo sa mga Facebook page and a Facebook post? So, lahat ng data na ginagawa natin sa internet ay napupunta sa cloud. Nire-replicate ito ng ibang mga may kailangan sa data. So, halimbawa, meron tayong research. So, ipinasok natin yung research natin sa, let's say, GitHub. O kaya, nag-post tayo sa Facebook o kaya sa LinkedIn. So, kapag nagustuhan ng mga tao yung ating ginawa, kukunin nila ito, di ba? Isa-save nila, papagandahin nila, and so on so forth. And that will become the historical data, archive of data, na maaaring mapansin, makita ng machine from different sources. Okay? So technically, machine learning is a type of artificial intelligence that allows software applications to predict outcomes without being explicitly programmed. Machine learning algorithms are using historical data as an input to pick new values and or to predict unknown values. So, ibig sabihin, ang machine learning daw ay ginagamit
upang malaman natin kung ano ba yung mga bagay na hindi natin alam. Unknown values. So, halimbawa, yung example ko dito mamaya ay tungkol sa attrition. Ano ba yung hindi natin alam tungkol sa attrition? Magre-resign ba yung isang empleyado sa isang kumpanya o hindi? So, gagawa tayo, magre-research tayo ng tungkol sa attrition na ang purpose natin ay mag-predict tayo. I-predict natin kung ang isang empleyado ba ay magre-resign o mananatili doon sa kumpanya o hindi. Okay, yun yung ibig sabihin ng machine learning. Hindi kinakailangang i-code o gumamit ng script sa lahat ng proseso na gagawin natin sa machine learning. Okay? So, ito yung dahilan kaya mayroon tinatawag na classifications of machine learning. Of these 3 classifications of machine learning, ano dito yung kinakailangan ng advanced knowledge? Ano dito yung nangangailangan ng bagay na kung saan ay kailangan nating i-code o gumawa tayo ng script? Diba? So, technically, kapag sinabing supervised machine learning model, okay, tuturuan natin yung machine na maintindihan yung data na gusto nating pag-aralan niya. Ituturo natin sa kanya kung halimbawa anong ibig sabihin ng variable na gender. Okay, so i-code natin 1 kapag male, 2 kapag female, and so on so forth. So, dun sa example natin mamaya, attrition. So, intindihin natin, tulungan natin yung machine na maintindihan. Pag sinabing variable na attrition, ang purpose nito is malaman kung magre-resign o nag-resign ba o kaya hindi magre-resign. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng supervised machine learning. Okay, so ito yung halimbawa ng data. Okay, so mapapansin niyo yung attrition naka-yes or no. Yung business travel, yung department, yung education, yung gender, and so on so forth. Kasama yung job role. So, in this exercise, para daw maintindihan o para mangyari o para ma-supervise natin yung machine na maintindihan yung mga variables na ito para ma-predict natin kung mag-a-attrite nga ba o magre-resign nga ba yung empleyado o hindi. Gagawin nating label yung attrition. So, yung yes ay i-code natin ng 1. Yung column B ay attrition. I-define natin ito. So, ito yung dalawang senaryo na kung saan ay magre-resign nga ba o hindi ang isang empleyado. Yes or no. Sa department, tuturuan natin ang machine na ang ibig sabihin ng sales 1, 2, 3, 4, 5. So, meron tayong code na gagamitin para maintindihan ng machine itong mga characters na ito, itong mga category na ito. So, kung gender naman yan, ano ba yung female? So, pwede ba itong code na 2, yung male ay 1, and so on so forth. Okay? So, there you go. Ito yung actual example kung paano gawin ang supervised machine learning. To illustrate how supervised machine learning is done, this is the attrition data from the IBM. And this is from Kaggle. Alright? So, para sa kaalaman ng lahat, Kaggle is one of the sources of information, one of the sources of data na ginagamit ng mga data scientists, statisticians, at iba pang mga analysts. Okay? So, dito nagtitrain ang karamihang mga nag-uumpisa sa data analytics. Okay? So, ito ay tungkol sa attrition data. Ano po ba ang attrition? Ang attrition ay pinag-aaralan ng kumpanya kung ang isang empleyado nito ay mataas ba o mababa yung probability na magre-resign o magtutuloy-tuloy sa kanyang posisyon sa kumpanya. Okay? So, maraming mga variables yung kinakailangang isama doon sa model o yung tinatawag nating algorithm. Ano ba yung algorithm?
ito yung equation na kung saan ay magde-define doon sa objective ng ating analysis. Okay? So, i-download ko lang yung download, yung data. And ito po yung data. Okay? So, assuming na nakapag-isip na tayo ng tama, no? Appropriate algorithm para doon sa objective natin, para masagot yung objective natin. Okay? So, ang objective ng exercise na ito ay alamin, no, kung ano yung probability na magre-resign yung empleyado. Okay. So, ang concept ng supervised learning model o supervised machine learning ay tuturuan natin ang machine. I-guide natin ang computer na maintindihan yung data na ipinapasok natin sa model. Okay? So, ano ba yung model? Halimbawa ng model is yung regression. Okay? So, meron tayong tinatawag na y is equal to mx plus b. Yun yung simple linear regression equation. Okay? So, halimbawa, no, assuming na na-comply na natin yung mga requirements doon sa linear regression. Okay? And tayo ay magma-machine learning na. Okay? Ipipredict na natin yung mga factors na nakakapagdulot sa desisyon ng empleyado kung ito ay magre-resign. Okay, so sinasabi doon sa definition ng machine learning ay specifically doon sa supervised machine learning, dapat daw i-guide natin yung computer na maintindihan yung data, ile-label natin. Okay, so halimbawa ito yung attrition. Ano ba yung level ng attrition? Okay, so lalagyan natin siya ng code. Okay, ano ibig sabihin natin doon sa yes? Ano yung ibig sabihin natin sa no? So, for example, sa yes, ang code natin ay 1. And then, dun sa no ay 2. Okay? So, gawin ninyo ito hanggang matapos ninyo yung ibang mga categorical data. Ile-label ninyo accordingly. So, paano malalaman ng computer na ang data sa column C ay tungkol sa business travel? So, i-code natin itong numeric na ito, itong string na to into numeric. Let's say, yung non-travel, ang code niyan ay 1. Ang code ng non-frequency travel ay 2. And then, travel rarely ay 3. Okay. So, gawin ninyo yung ganitong procedure ng pagle-label doon sa data sa lahat ng mga categorical data. So, kasama na rito ang department, education. Itong education na to, kung napansin nyo guys, naka-code na siya into 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, ito yung halimbawa ng unsupervised learning na. Kasi ako, bilang dinownload ko yung data dito sa IBM, hindi ko yan naiintindihan. Ano ba yung ibig sabihin nila doon sa 1, 2, 3, 4, 5? Kasi hindi ako yung nag-code, hindi ako yung nag-label. And base doon sa idea ng unsupervised machine learning, yung computer na yung bahalang mag-decide ano ba yung ibig sabihin ng 1, 2, 3, 4, and 5. Whereas dito sa attrition, business travel, ako yung nag-define. Ako yung naglagay ng label. Okay? So, tingnan din ninyo yung mga ibang variable kung really make sense. So, meron ako ritong napansin na ito, halimbawa, overtime or over 18 years old. So, yung data nila is Y lang. So, ibig sabihin, lahat ng empleyado ng IBM, no, ay over 18 years old. So, overtime, ibig sabihin, nagre-render ba ng overtime yung mga empleyado? Okay, yes or no? Okay, so, for example, nalinis na ninyo yung data. Actually, nilinis ko na siya and ito na rin. Ito na po yung mga code. Okay, na-coded ko na yung data. Okay, so, ang gagawin natin dito ay isi-save na natin and then X natin.
So, we will gonna use SPSS. So, ito yung wala pang laman. So, click lang natin yung dilaw na folder. And then, files of type. Ito yung Excel kasi sinave natin yung data into Excel. Okay? So, hanapin natin kung saan natin sinave yung data. Dito siya nakasave sa training. And ito yung file name na ginamit ko. Okay? Anong column yung napili, yung nilinis kong data? That's column B. So, i-okay ko lang siya. Okay, so ito na yung data. So, what I will going to do is open ko uli yung file. Na-type ko na yung file kanina, yung labels niya na nagawa ko na. Okay? So, i-apply na lang natin yung labels. No? Ita-type na lang natin yung labels. Okay, so machine learning data, i-open natin. Ito yon. Okay, so tinype ko na. Okay, kokopyahin na lang natin to at ipipaste na lang natin dito sa label part. Okay, so ngayon punta tayo doon sa values. Ito yung gagawin, ito yung ginawa natin kanina. So bago dyan, tingnan niyo yung data. Numbers siya lahat, di ba? Numeric. Wala kang makikitang strings. Right? So, punta tayo dito sa values. 1 for yes. 2 for no. Okay, so tingnan din ninyo yung measurement. So, kapag categorical, palitan ninyo yung measurement into nominal. Kapag yung data is interval or ratio scale, choose yung scale of measurement. Okay? So, scale siya. So, lahat ng nominal, gawin ninyo lahat yung ginawa ko. Okay? Ito sa business travel. So, yung 1 is, ano yung code natin kanina? Non-travel. Yung 2 is frequently travel. 3 is rarely traveled. Okay. Rarely travel. Okay. So, do this hanggang matapos ninyo yung lahat ng nominal variables. Okay? So, na-save ko na siya actually. So, i-X ko na lang yan. I-X na lang din natin yan kasi ito na yung tamang data. So, kung mapapansin niyo kapag kinilik ko yung 1A dito, pansin niyo nagkaroon na ng label. Bumalik na yung dati niyang data. Okay? So, since nalinis na natin yung data, magpe-perform na tayo ngayon ng actual machine learning model. Okay? So, i-click lang ninyo. Hypothetical lang yung gagawin natin dito, ha? Okay, so for example, gawin natin yung objective. Ang objective is alamin kung mag-a-attract ba yung employee. So, in this case, ang gagamitin nating machine learning model ay yung logistic, binary logistic. Dahil merong dalawang outcome. It's either 0 to 1, which is yes or no. Mag-a-attract or no. And then, lahat ng independent variables o yung kanyang covariate na tinatawag ay ipupunta natin dito sa covariate. Ngayon, i-define natin lahat ng variable na nominal. Okay? Categorical variable. Okay? So, it is business travel, department, education, field, gender, job role, marital status. So, lahat yan ay categorical. Kaya, i-define natin. Tutulungan natin yung machine na maunawaan na yung ipinasok nating variables na to ay mga categorical. Tapos, nasa atin na kung anong statistics at plot yung kanyang gagawin. Okay? Pwede natin gawin yung Hosmer-Lemeshow goodness of fit test, yung case-wise listing of residuals, correlation, and so on and so forth. Okay, so tanggalin natin yan for example, for the purposes lang na makagawa tayo ng model, machine learning model.
and then okay. And then, yung method, i-discuss ko sa aking ibang video, pero ito nga, ang purpose nito is paano ginagawa yung supervised machine learning model. Okay, so mapapansin ninyo guys, andito na yung pinakang output. Okay, so ang laging titingnan natin is yung block 1. Okay, so ito yung block 1. And then, base dito sa classification table, 89.5 accurate na yung independent variables, itong mga independent variables na to, okay, so ibig sabihin daw, 89.5% of these independent variables or independent factors ang dahilan kung bakit nagre-resign ang mga empleyado. So, ibig sabihin, accurate yung model na ating ginagawa o na ating ginawa. Kung gusto ninyong i-improve yung model, ay you need to revisit the data. Okay? Balikan ninyo uli yung data at dagdagan ninyo ito o kaya ay maghanap kayo ng additional data set from Kaggle and so on so forth. So, that is how supervised machine learning do. Okay? So, inuulit ko para sa kaalaman ng lahat, ang supervised machine learning model ay kinakailangan ng intervention ng human. Kinakailangan ng intervention ng tao para maintindihan ng machine yung kanyang gagawin. Kailangan nilang maintindihan na yung column A is tungkol sa attrition. Yung column B, maintindihan na ito ay tungkol sa age of the employees. Yung column C is about business travel and so on so forth. So, i-guide natin ang machine na maunawaan, maintindihan ano ba yung data na ipinasok natin doon sa model. Okay? So, that is how a supervised machine learning model.